Salamat po sa lahat. Andiyan si Ama. Ano man ang pagsubok na iyong pagdaanan, tandaan mo meron ka ditong kaibigan. Andyan si Ama, handa siya makinig. Ano man ang pasakit na iyong dinadaing, ano man ang pagsubok na iyong pagdaanan, tandaan mo meron ka ditong kaibigan. Andyan si Ama, handa siya makinig. Ano man ang pasakit na iyong dinadaing, andyan si Ama. Thank you, Lord. Salamat po sa lahat. Yo, what up? Meron tayong content ngayon na nagmula kay Idol AP TV o Arvin Polo TV. Yan. Subscribe kayo sa kanya, guys. Hit notification bell para update kayo sa mga happenings, most especially sa mga pangyayari sa mundo ngayon. Alam niyo naman, ang gulo ng mundo ngayon. May mga kaliwat ka ng gera. Ito nga, sa mga content natin ngayon ay nai-review at i-react ang content na digmaan na hindi pa rin natapos sa pagitan ng Ukraine at Russia. Ngayon, makikialam ng North Korea, tutulungan sila para pulbusin ang Ukraine, which is sobrang di ba, sobrang sobrang mali. Mas lala na naman ang sitwasyon kasi may mga damay na naman na bansa. Meron naman kasi ang gera kasi parang chain reaction yan. Pag nag-react yung isa, damay-damay na yan, sulod-sulod na yan. Di ba? Kaya yun, sana hindi matuloy itong pangyayari na to. Sana mapigilan pa. Kasi may kailan na yung North Korea. Yun, sabay-sabay natin panoorin to. At bigyan ng reaksyon. Subscribe kayo kay Arvin Polo TV. At syempre, subscribe din kayo sa akin kung di pa kayo nakasubscribe, guys. Kalbong Bordado TV. Yeah, wala man tayong hinihintay. Tuloy natin to. Naghahanda na ang North Korea sa pagsalakay sa Ukraine. Grabe to. Magaganap na siguro ang hindi inaasahan ng lahat, ang World War III. Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome ulit sa Arvin Polo TV. Habang patuloy ang pagsakop ng Russia sa Ukraine, umabot na sa ikalawang taon, pareho nang nauubos ang kanilang mga supply mula sa mga tauhan, armas, hanggang sa mga bala na kinakailangan nila para magpatuloy sa labanan. Ayon sa pinakabagong estimate ng Estados Unidos tungkol sa mga nasaktan, naniniwala sila na mula Setyembre ngayong taon, ang mga nasaktan ng mga Ruso mula na nag-umpisa ang pananakop ay malapit ng umabot ng 300,000. Halos 120,000 Grabe, ang dami. lalong namatay sa labanan at maaaring 180k naman sa kanila ang sugatan. Dagdag pa, estimate din ng US na mas marami nasaktan sa mga mamamayan ng Ruso kumpara sa mga tauhan ng Ukraine. Ayon sa estimate, tinatayang 70,000 Ukrainian na sundalo na ang namatay sa digmaan, habang 120k naman ang sugatan. At kung susumahin ang lahat ng mga namatay sa magkabilang kampo, sa loob lamang ng 19 months ay umaabot na ito ng 500,000. At hindi pa dyan kasama ang mga Ukrainian civilian na nasawi din. Ayon sa UN, pwede pa itong madagdagan. At kung titignan maigi at sisiyasatin ng maigi, ang digmaang ito ay mas matindi pa sa kahit ano pa mang digmaang naganap sa Europa mula noong World War II. Grabe, no? At dagdag pa, mas marami rin ng mga namatay dito kumpara sa mga namatay sa buong Yugoslavian War at tumagal noon ng halos isang dekada mula 1991 hanggang 2001. At ang nakakagulat pa, mas mataas pa mga casualty sa panig ng Ukraine kumpara sa bilang ng mga namatay sa Estados Unidos noong Vietnam War na tumagal ng 20 years. Ganun pa man, sa loob lamang ng unang 2 linggo ng malawakang counter-offensive ng Ukraine noong Hunyo 2023, estimate ng US na halos 20% ng kagamitan at mga armas na dala ng Ukraine sa labanan ay nasira na. At ang napakatinding pinsala sa magkabilang kampo ay nagpapatunay lang na talaga namang umubo sila dito ng napakaraming mga bala. At ayon pa sa estimate ng mga analyst sa US, sa loob lamang ng 2022, ang Russia ay nagpaputok na o tumira na ng halos 10 hanggang 11 milyong bala ng artillery sa Ukrainian battlefield. At hindi pa dito kasamang pagtira nila ngayong taong 2023. At saad pa ng mga Amerikano, ang mga Ruso daw ay kaya pang magpatuloy na tumira ng mga 20,000 hanggang 50,000 na bala ng artillery sa Ukraine kada araw. Samantalang ang mga Ukrainian naman ay kaya na lamang tumira ng 4,000 hanggang 7,000 na bala ng artillery kada araw. At dahil tuloy-tuloy ang bakbakan hanggang sa ngayon, ay ang parehong panig ay naghahanap na ng mga mapagkukunan mula sa ibang mga bansa para nga naman manatili ang kanilang mga supply at magpatuloy sa labanan hanggang sa maubos ang kalaban.
Kinakailangan na nga nilang makahanap ng supply at ang Korea nga ang tinatarget nilang supplier ng mga bala at mga pampasabog. Pero bakit Korea? Matagal na kasing hindi gumagamit ng mga armas ang North at South Korea. At kung maaalala, nagpirmahan noon ng South at North Korea ng tigil putukan noong 1953. Kaya nagtapos ang labanan sa pagitan ng dalawang panig. At FYI, hindi po opisyal na nagtapos ang kanilang digmaan. At sa loob ng maraming dekada, ang Estados Unidos at ang Russia ay naglaan ng malalaking halaga ng sandata at mga bala sa mga panig ng kanilang sinusuportahan. Oo, ang Amerika ay sumusuporta sa South Korea habang ang Russia naman ay sumusuporta sa North Korea. Nagpadala ang US ng kanilang mga sandata sa may South Ano kasi magkalyado yung Russia at yung North Korea kasi pareho silang communist country. Korea, naglaan naman ng napakaraming mga sandata ang Soviet sa North Korea. So anong ibig sabihin nito? Ang South at North Korea ay parehong nakahanda sa isang malupit na digmaan at hindi pa nababawasan ang kanilang malalaking inventaryo ng artillery, rockets, mga bala at mga baril na ilang dekada nang nasa kanila. Kaya naman dahil dito ang North at South Korea ay ang katangi-tanging lugar ang mayroong pinakamalalaking inventaryo ng artillery shells at small arms ammunitions hanggang sa ngayon. Sinasabing milyon-milyon ng mga piraso ng artillery ang hawak nila. Especially North Korea, malamang meron silang mga pinakamalalaking arsenals ng artillery kumpara sa anumang bansa sa buong mundo. Ang North Korea, kung hindi mo alam, ay meron silang 10,000 artillery systems na mas marami pa kumpara sa lahat ng artillery systems ng mga bansang sakop ng NATO. Sa makatuwid, napakadaming armas ng North Korea. At kung ikukumpara sa South Korea, ay wala talaga itong ibubuga. Yun pa man, bagamat mahina ang South pagdating sa mga armas, ipatuloy naman nila itong pinapriority sa loob na ng maraming dekada. Yun pa man, napakaingat ng North Korea dahil anytime pwede silang salakayin ng US at South Korea. Kaya naman bilang tugon, gumawa sila ng napakadelikadong armas gaya ng nuclear at iba pang pamatay na sandata. At ginawa nila ito para di sila tangkaing atakihin ng kanilang kalabang mga bansa. At bukod pa dyan, nananatiling aktibo ang pwersa militar ng North Korea. At kung itatanong mo ang lahat ng mga lalaki sa North Korea na may edad na 10 hanggang 17 years old, sinasanay na po nilang humawak ng mga armas. At ang kababaihan din po sa North Korea ay nagsiservisyo na din po sa militar. At ito ang dahilan kung bakit ang North Korea hanggang sa ngayon ay hindi basta-bastang bansa sa mundo. At kung susumahin ng mga kawal at mga aktibong militar ng North Korea, ay literal na ito'y merong pinakamalaking sandatahang lakas sa buong mundo. Halos 8 milyon ang kawal nito na maaaring tawagin at magamit Dami, no? kapag kinakailangan. Dagdag pa, mas maraming ulit ang aktibong kawal ng North Korea kumpara sa mga kawal ng Russia, US o miski China. Ayon pa nga sa isang ulat mula sa RAND Corporation noong 2020, natuklasan na patuloy na may 6,000 artillery system ang North Korea na malapit sa DMZ o Demilitarized Zone. At meron din itong artillery sa range ng South Korea sa bandang Seoul Metropolitan Region kung saan napakarami ditong tao. Oo, halos 26 million na katao po o halos kalahati na ito ng populasyon ng South Korea ay napapaligiran po sila ng mga artillery ng North Korea. At sa isang hudyat lang ni Kim Jong-un ng North Korea ay titira ito ng mabilisan. At ang artillery system ng North Korea na malapit sa DMZ ay maaaring magdulot ng tinatawag nilang Sea of Fire sa Seoul, Korea. At dami dito pati makakalapit na lugar. At ito'y maaaring pumatay ng mahigit 2,000 katao sa loob lamang ng isang oras gamit ang conventional artillery. Kaya di na nga sila gumamit pa ng kanilang chemical at nuclear weapons. Sapat itong kadahilanan para mag-isip-isip muna ang sinumang presidente ng US bago atakihin ng North Korea. At sa mga nakaraang dekada, ito ang pangunahing sandatahan ng North Korea para sa kanilang pagsusupil o pagpipigil sa anumang uri ng agresyon. Subalit noong dekada 2000, napagtanto ng North Korea na ito'y maaaring hindi sapat. Pero bakit? Dahil noong panahon ng Iraq ni Saddam Hussein, meron silang madaming bilang ng sundalo, mga tangke, artillery system, combat aircraft at anti-air guns. Pero napakadali lang itong naibagsak ng US at UK sa loob lamang ng isang buwan. At para sa kaalaman mo, kaya nilusob ng US at UK ang Iraq noon na kinamatay ng halos 30,000 na katao ay dahil lang sa aligasyon na meron daw ginagawang mass destruction at nuclear weapons si Saddam Hussein sa Iraq. Pero sa huli, hindi ito napatunayan. Kaya naman dahil dito naging alanganin ng North Korea at takot na nga sila na baka gawin silang kasunod na target ng US at UK. Kaya naman nung sinasakop na ang Iraq, opisyal lang nag-withdraw ang North Korea sa Nuclear Non-Proliferation Treaty na pinirmahan nila noong 1985. Oo,
Kanilang binasura kanilang dating pinirmahan. At pagkatapos, ito na nga silang nagsimulang gumawa ng mga nuclear weapons. At ito'y nagbunga kaya nagpasabog agad sila ng isang test atomic bomb noong 2006. At sa ngayon meron na nga silang tinatayang 40 nuclear warheads kasama ng mga pinakamahusay na missiles program para mailabas ang mga warheads na ito patungo sa mga target. Dahil sa mga nuclear na ito na ang ginawang pamantayan ng North Korea para hindi sila atakihin ng Estados Unidos. At dahil din nagsagawa na ng mga nuclear warheads si Kim Jong-un, naging daan nga ito para makipag-usap at makipagkasunduan na si Kim Jong-un sa Estados Unidos. Oo, kung maaalala kasi, nung pagbagsak ng Soviet Union noong 1991, na isa sa mga tagataguyod ng North Korea noon, tila dito nagbago ang ihip ng hangin. Nakipag-normalization na sila sa Estados Unidos. Sa parang sistema ni Kim Jong-un, nung nawala ng Soviet Union sa kanilang likuran, naisiguro nila na US ang papalit dito. Oo, at ito ang patunay. Mula 2012 hanggang 2019, noong mga unang taon ni Kim Jong-un sa kapangyarihan sa North Korea, palagi niyang pinipilit na makakuha ng garantiya ng seguridad at kasiguraduhan mula sa Estados Unidos. At ang pag-uusap na ito'y nagbunga sa kauna-unahang pagpupulong sa pagitan ni Pangulong Trump at ni Kim Jong-un sa Singapore noong 2018. At ito na nga rin ang kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng mundo na ang Pangulo ng Amerika at North Korea ay nagkaharap. At sinundan pa nga ito ng pangalawang pagpupulong noong taong 2019 sa Hanoi, Vietnam. At ito ang pangalawang pagpupulong na nauwi sa hindi magandang resulta. Kung saan biglang sinabi ni Trump sa pulong na walang kasunduan o kompromiso na mangyayari. Pero ano ba nangyari? Bago ang kanilang pagpupulong, nagpasa ang Senado ng Estados Unidos ng isang probisyon na nagpapahayag ng 22,000 na tropa ng Amerika na nakadeploy sa may South Korea ay hindi maaaring pag-usapan sa meeting o pagpupulong. Ginigiit ni Trump na hiling ng North Korea na wakasan ng lahat ng mga sanksyon ng Amerika sa kanila, kapalit ng kanilang pag-aalis ng kanilang mga nuclear weapons na nakatutok sa South Korea. At okay na sana ang pag-uusap kaso nga lang inudyukan si Trump ng kanyang kalihim. At sinabing bibigyan pa rin nila ng konting sanction na lang ang North Korea, kapalit ng hindi na dapat gagawa ng mga nuclear bomb ang North Korea. At dito biglang umalis si Trump nang walang kahit anong uri ng kasunduan kay Kim. At dito maaaring naisip ni Kim at tinanggihan siya ni Trump. At pagkatapos nito, nagsimula na ang North Korea na lumayo at hindi na kailanman nakipag-ugnayan pa sa Washington. At halos hindi na siya sumasagot sa mga tawag o nakikipag-usap man lang sa Estados Unidos. At bago matapos ang taon, nagbago na naman ng ihip ng hangin. Ipinahayag na ng pamahalaan ng North Korea ang kanilang suporta sa Russia tungkol sa mga Pearl Island na may kaugnayan sa mga Hapon. Oo, tama ka nang iniisip. Sinuportahan na ng North Korea ang Russia. Pero kailan ba huling nag-usap ang US at North Korea? Nag-usap naman sila pero sandaling panahon lang. Ito yung pagkakataon na sinugod na nga ng mga Ruso ang Ukraine noong Marso 2022. At kasabay ng pagsalakay ng mga Ruso sa Ukraine, bigla namang nagpasiklab si Kim Jong-un. Muli silang nag-test at nagpalipad ng kanilang ICBM. Ito'y may kakayahang mambomba sa kalupaan ng US. Noong 2018, sinabi nilang hindi nila ito gagawin sa US. Pero tila nag-aamok talaga ang North Korea. Dahil noong 2022, sila'y naglunsad ng napakadaming missiles at mahigit 70 sa mga ito. Kasama na yung isang missiles na dumaan pa nga sa pangunahing isla ng mga Hapon ay pinalipad nila. So parang ang sistema, talagang pinapakita ng North Korea na hindi sila basta-bastang bansa. Ibig sabihin pala takot ang North Korea talaga sa Amerika, no? So ngayong commercial, skip muna natin. Baka umaba yung video. Mamaya panoorin natin to bilang suporta sa content creator. Yan, skip muna natin. At ngayon, maiba tayo. Bilog talaga ang mundo. Oo, ang mga Ruso at mga Amerikano ngayon ay parang bumabalik na sa kanilang dating sinusuportahan. At sila'y humihiling na ibalik ang ilang mga naunang binigay nilang armas para maituloy nila ang labanan at ibahagi ang mga ito sa Eurasia at Ukraine. At nag-uusap na po sila ngayon. Noong 2019 nga, nung nakita ni Vladimir Putin si Kim Jong-un, si Kim ay talaga namang desperado ng makahanap ng diplomasya sa labas ng kanyang bansa pagkatapos siyang mabigo sa deal nila ni Trump nung summit sa Hanoi. So ibig sabihin, nung nabigo siya sa US, tara siya naman siya kumakapit. At sa pag-uusap na ito ni Putin at ni Kim Jong-un, naging tagapamagitan si Putin sa rehimen ni Kim at ng Washington DC. At ito'y para sa karagdagang pag-uusap tungkol sa denuklearization.
At 4 years matapos ang unang pagkikita ni Kim Jong-un at ni Putin, ang geopolitical noong 2023 ay ibang-iba na. Ang Russia ay naging mag-isa sa international community. Oo, halos wala na siyang kakampi. Pero bakit? Habang sinasakop niya kasi ang Ukraine, ang halos lahat ng mga bansa sa Europa, kasama ng US, Canada, Bahamas, Australia, New Zealand, Japan, Taiwan at South Korea ay nagpatupad ng mga financial punishment laban sa Russia. At sila'y naging bahagi na ng tinaguriang listahan ng mga bansang hindi kaibigan ng Russia. At si Putin mismo ay halos hindi na makapaglakbay sa labas ng hangganan ng Russia dahil sa isang arrest warrant na nilabas para sa kanya ng International Criminal Court o ICC noong ika-17 ng Marso 2023. At ito'y hinggil sa mga alegasyon laban sa ginawa nilang krimen sa pagsakop sa Ukraine. Hanggang sa ngayon si Putin po ay hindi pa rin umaalis sa Russia, wala nang ilabas ang arrest warrant sa kanya. Pero ayon sa kanya, meron siyang planong bumisita sa China. Pero tila wala ritong pakialam ang ICC. So ibig sabihin nag-iisang hinaharap lahat ni Putin ng mga world countries. At dahil dito, ito na nagtulak kay Putin na simulan na ang isang bagong patakaran sa dayuhang bansa. At siya'y naghahanap na ng mga bagong kaalyado na katulad ng tutol din sa pamumuno ng West countries. Pero ang problema ay konti lang sa mga bansang handang suportahan siya. At konti lang din po ang sumasalungat sa makapangyarihang financial punishment ng kanluran. Pero bakit ba sila takot sa West countries? Ang mga West countries kasi ay pinatawa ng Russia ng 60% na kabawasan sa kanilang ekonomiya. Kaya naman, kung sino mang bansa o sumuporta sa Russia, ibibigyan din ng karampatang parusa ng West countries. Pero napaka-unfair dito, inibigyan ng West countries ng napakalaking suporta ang Ukraine sa maraming bagay. At ang mga Ruso hindi nakakatanggap man lang ng ganitong uri ng suporta sa ibang bansa. Kaya naman dahil dito, lumapit na lamang sila sa ibang mga bansang paria state na pinatawan din ng financial punishment ng kanluran. At ang North Korea at Iran ang sumusuporta sa kanila pagdating sa mga kagamitang pangmilitar. Ang mga Ruso ay kilala sa pagsasagawa ng libo-libong Iranian-produced shade drones para gamitin laban sa Ukraine. At ang mga Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps naman ay nakabantay sa mga bahagi ng Ukraine na sakop na ng Russia. Oo, give and take kumbaga. At bukod pa dito, noong Hulyo 2023, bumisita ang isang opisyal ng Defense Minister ng Russia sa Pyongyang sa North Korea. Ito ang unang-unang beses na pagkakataon na binisita ng Defense Minister ng Russia ang North Korea. At malinaw dito na ang mga Ruso ay nagnanais ng access sa daang-daang milyong artillery shells na nakatambak lang at di nagagamit ng North Korea. At ang mga shells na ito ay batay pa sa mga disenyo ng Soviet era, kaya madaling nagkasundo ang magkabilang kampo pagdating sa artillery system at sa ngayon ginagamit na ito ng Ruso sa Ukraine. So ibig sabihin, talaga namang dumayo pa ang Defense Minister ng Russia sa North Korea para lamang humingi ng mga armas at kagamitan. At FYI, ang mga arsenal ng North Korea ay ang pinakamalaking stockpile ng artillery na madaling magamit ng mga Ruso sa Ukraine. At kung nagamit na nga ito ng Russia sa Ukraine, ibig sabihin, bukas palad na ang North Korea sa Russia para ibigay ang kanilang milyon-milyong mga artillery na nakatambak lang sa kanilang bansa. At ayon sa inventaryo, kaya nitong suportahan ng Russia sa loob ng 2 taon. At lalo na kapag ang North Korea nagmanufacture pa ng mas marami pang artillery rounds, ay talaga namang kakaiba ito. Dahil pag ginawa nilang mag-produce pa ng napakaraming artillery rounds, ay kaya na nilang tumagal ng 70 years sa total war. At ang North Korea din po ay may malawak din na network ng mga pabrika ng munitions sa loob ng kanyang bansa. At meron pa nga siya ditong 100 na iba't iba pang mga pabrika na nakapokus lang sa pag-assemble ng mga munitions. At halos 1 milyon po ang empleyado dito. Oo, halos 4% Dami. ng populasyon ng North Korea ay nakapokus na nagtatrabaho sa pagbuo ng mga munitions. At meron ding maayos na railway ng North Korea patungo sa sea-bordering Russia Far East. At ibig sabihin nito, ang North Korea ay ang isa ng napakahalagang rebase ng supply para sa Russian war machine sa Ukraine. Oo, tama ka. Milyon-milyong pampasabog na, kabilang pa mga artillery, mga rockets at mga small arms ammunitions ang dinadala ng North Korea sa mga Ruso bilang suporta nito sa bakbakang Russia at Ukraine. At ang kakayahan pa ng North Korea na gumawa pa ng malawakang retaliation ay baka papunta pa sa hindi magandang senaryo. Dahil kapag nabaliw si Kim Jong-un, magpapalipad ito ng sandamakmak na mga bomba atomika sa Estados Unidos at ito ang udyat na ng World War III. At heto pa, ang kanilang malaking artillery arsenals at Sea of Fire ay kaya nang pumatay ng buong Seoul sa loob lamang ng 1 oras.
At ngayon, mabalik tayo sa Russia at North Korea. Grabe, no? O ay merong kapalit. Bilang suporta ng North Korea sa Ruso, ay si Kim ay humihingi ng kapalit. Oo, gusto ng North Korea ng pagkain, spare parts at energy resources mula sa Russia. At gusto rin nila nang tanggalin na ng Russia ang kanilang mga sanctions sa North Korea at ituloy ang normal na relasyon sa kalakaran. At heto pa, nagtutulungan na nga sila ngayon sa lahat ng mga bagay. At hindi lang Russia at North Korea ang nagtutulungan dito. Sa halip kasama rin ang mga bansang Iran, Syria at iba pa. Sila ang mga bansang pinatawan ng sanksyon ng kanluran. Kaya naman, sila na nga rin ang nagtutulungan. At bukod pa sa ginagawang tulong ng North Korea sa Russia, gusto rin po ng mga tiga North Korea na magbigay ang mga Ruso ng iba't ibang bagay sa kanila, gaya ng mga advanced fighter aircraft at mga Russian-produced Su-35 at iba pa. At gusto pa ng North Korea ng advanced Russian anti-air system para nga naman daw mas maprotektahan niya ang kanyang bansa laban sa mga American o South Korea air attacks. At napakarami pang hinihingi ng North Korea sa mga Ruso. At kung iisipin, parang sobra-sobra na itong kapalit, no? Pero ganyan talaga ang buhay. Lahat na ng bagay ngayon ay meron ng kapalit. At dahil nga magkaalyado ng dalawang bansang ito, hindi rin sinusuportahan ng Moscow ang ilang pahayag mula sa UN na nagpaparatang sa North Korea dahil sa ginagawa nitong ICBMs. Sa bagay, sino-sino pa nga ba magtutulungan? Siyempre, sila lang talagang dalawa. Oo. At sa katunayan, noong September ngayong taon, si Kim Jong-un mismo'y umalis ng kanyang bansa sa unang pagkakataon sa 4 na taon at sumakay siya sa kanyang personal na armored train papatawid sa hangganan patungo sa Russian Far East para makipagtagpo ng personal kay Vladimir Putin ng harap-harapan. At nilang pinag-usapan dito ang maraming kasunduan. At pagkatapos nito, sumang-ayon sina Putin at Kim na dadalawin ni Putin mismo ang North Korea sa hinaharap. So ngayon, ano kaya magaganap kapag tumulong na rin ng personal ng North Korea sa laban ng Russia? Gera na talaga, World War III na. Na ba? Huwag naman sana. Sa palagay mo, comment down below. Yon, maraming salamat sa content na to, Idol Arvin Polo TV, APTV. Maraming salamat, Idol. Nakakatakot, no? Ang gulo-gulo na ng mundo. Sana naman hindi makialam yung Korea sa digmaan ng Ukraine at Russia. Kasi pag nangyari yun, gulo na yan. Siyempre ng Amerika, ikilos din yun. May kialam na rin yun. Imbis na bigay-bigay bala lang, baka pati sundalo tsaka di ba? Mga nuclear power bomb gamitin na nila. Kasi nga, alyado yan eh. Yung Ukraine, Amerika, tutulong yung Amerika sa Ukraine. Sa naman, di ba? North Korea tutulong sa Russia. Magulo na. Yun na, umpisa na ng World War III pag nagkataon. Sana naman di mangyari yun, guys. Yung maraming salamat nga pala sa suporta at sa idol natin Arvin Polo TV. Maraming salamat sa content na to. Click yung notification bell, subscribe kayo sa kanya, guys. At syempre kung di pa kayo nakasubscribe sa akin, subscribe na rin kayo, guys. Kel Bombardado ang reactionist na gwapo. Yeah, maraming salamat mga kaalat. God bless.